Maraming tao ang naniniwala na para maging confident, kailangan mong maging madaldal, palatawa, at laging nasa spotlight. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging maingay para magkaroon ng matinding confidence. Kung tahimik ka, ibig sabihin ba mahina ka? Hindi ka ba pwedeng magkaroon ng presence na kayang magpatigil sa isang kwarto? Ang sagot, mali. Dahil ang tunay na confidence, hindi nakabase sa dami ng sinasabi mo, kundi sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo. Sa video na to, ituturo ko sa'yo kung paano maging unshakably confident kahit hindi ka extrovert. Paano mo magagamit ang tahimik mong personalidad para magkaroon ng presence, respeto, at authority nang hindi kinakailangang maging maingay. At kapag na-master mo to, hindi mo na kailangang magsalita ng marami. Dahil ang presence mo pa lang, sapat na. Handa ka na. Simulan na natin. Part 1. Ano ang tunay na confidence? Bago natin pag-usapan kung paano ka magiging confident kahit tahimik ka, kailangan mo munang maintindihan. Ano ba talaga ang tunay na confidence? Maraming tao ang iniisip na ang confident na tao ay yung pinakamaingay sa kwarto, yung laging may opinyon, palaging bida, at gustong-gustong maging sentro ng atensyon. Pero ang totoo, madalas, ang mga taong ganito ay hindi tunay na confident, kundi insecure. May dalawang klase ng confidence, fake confidence at real confidence. Ang fake confidence, ito yung nakikita mo sa mga taong maingay pero madaling ma-offend. Malakas ang loob nilang magsalita, pero kapag kinontra mo, mabilis silang magalit o mawalan ng composure. Bakit? Dahil ang confidence nila ay hindi nanggagaling sa loob. Nanggagaling lang ito sa validation ng ibang tao. Pero ang real confidence, hindi ito nangangailangan ng atensyon. Hindi ito umaasa sa approval ng iba. Ang tunay na confident na tao, tahimik pero may presence. Hindi niya kailangang patunayan ang sarili niya dahil alam niya ang value niya, kahit walang nakatingin. Kaya kung iniisip mong hindi ka pwedeng maging confident dahil tahimik ka, nagkakamali ka. Dahil madalas, ang pinakamaimpluwensyang tao sa isang kwarto ay hindi yung pinakamaingay, kundi yung pinakakalmado. Ngayon na alam mo na kung ano ang tunay na confidence, pag-usapan natin kung paano mo ito mabubuo kahit hindi ka extrovert. Part 2. Paano bumuo ng unshakable confidence kahit tahimik ka? Ngayon na alam mo na kung ano ang tunay na confidence, oras na para pag-usapan kung paano mo ito mabubuo kahit tahimik ka. Tandaan mo, hindi mo kailangang baguhin ang personalidad mo para maging confident. Sa halip, pag-aaralan mo kung paano gamitin ang pagiging tahimik bilang isang advantage. Number 1. Master your body language bago ka pa magsalita. Nababasa na ng mga tao kung gaano ka ka-confident, at ito ay sa pamamagitan ng body language mo. Kahit hindi ka madaldal, kung tama ang posture mo, kung may eye contact ka, at kung relaxed ka sa kilos mo, magmumukha kang natural na confident. Una, panatilihin mong diretso ang iyong posture. Huwag kang kukuba o magmumukhang mahina. Ikalawa, gamitin ang eye contact. Huwag mong iiwas ang tingin mo kapag may kausap ka. Pero huwag mo rin silang titigan ng sobrang tagal na parang creepy. At ikatlo, gumamit ng controlled movements. Ang mga taong confident ay hindi nagmamadali sa kilos nila. Kalma lang, deliberate at hindi pa suray-suray. Number 2. Speak less, say more. Ang isang malaking advantage ng pagiging tahimik ay ito. Kapag nagsalita ka, mas papakinggan ka ng tao. Sa mundo kung saan lahat gustong magsalita, ang pagiging selective sa sinasabi mo ay isang anyo ng power. Huwag kang magsalita ng walang dahilan. Maging direct to the point. Gamitin mo ang power ng pause. Kapag huminto ka sandali bago ka magsalita, nagkakaroon ng impact ang sasabihin mo. At higit sa lahat, siguraduhin mong ang mga sinasabi mo ay may halaga. Tandaan mo, ang mga taong maraming sinasabi pero walang laman ang sinasabi nila ay madaling makalimutan. Pero ang mga taong tahimik pero may bigat ang bawat salita nila, sila ang tunay na may impact. Number 3. Train your mindset for unshakable confidence. Ang tunay na confidence ay hindi lang physical, kundi mental din. Kung gusto mong magkaroon ng unshakable confidence, dapat mong alisin ang mindset na kailangan mong magpa-impress sa iba. Una, itigil mo ang paghahanap ng validation. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kahit sino. Kapag nawala ang need mo para sa approval ng iba, mas magiging relaxed ka sa sarili mo. Pangalawa, gamitin mo ang stoic mindset. Huwag mong hayaang kontrolin ka ng emosyon mo. Kapag kalmado ka sa kahit anong sitwasyon, nagmumukha kang mas confident at mas maaasahan. At pangatlo, matutong hindi madaling matrigger. Ang mga tunay na confident na tao ay hindi basta-basta natitinag sa insults, sa opinyon ng iba, o sa failures. Kapag ikaw ang tipo ng tao na hindi madaling maapektuhan, automatikong titingala sa iyo ang iba. Number 4. Develop a high-value lifestyle. Confidence ay hindi lang tungkol sa panlabas na anyo, kundi sa panloob mong halaga. Kung gusto mong maging confident nang hindi nagpapanggap, kailangan mong maging isang valuable na tao. Mag-invest ka sa sarili mo, sa skills mo, sa kaalaman mo, at sa katawan mo. Kapag alam mong marami kang maiaalok sa mundo,
hindi mo na kailangang pilitin ang confidence. Lalabas ito ng natural dahil alam mong may halaga ka. Isa pang prinsipyo, I don't chase, I attract. Ang tunay na confident na tao, hindi desperado. Hindi sila humahabol ng atensyon. Hindi nila kinakalabit ang ibang tao para lang mapansin. Sa halip, nagiging magnetic sila dahil sa paraan ng pagdadala nila sa sarili nila. Number 5. Learn the art of presence. Minsan, hindi mo kailangang magsalita para lang mapansin. Ang presence mo pa lang, sapat na. Pero paano ka magkakaroon ng malakas na presence? Una, matutong maging kalmado sa kahit anong sitwasyon. Kapag ang ibang tao ay nagmamadali o nagkakagulo pero ikaw ay composed, natural kang magiging leader. Pangalawa, iwasan ang sobrang unnecessary movements. Ang mga taong hindi komportable sa sarili nila ay laging nagkakalikot, nanginginig, o hindi mapakali. Ang tunay na confident, relaxed pero alerto. At pangatlo, kontrolin mo ang energy mo. Huwag mong sayangin ang energy mo sa pag-overreact, sa pagsasalita ng sobra, o sa pagpilit na mapansin. Ang presence mo ay nagmumula sa kalmado at kontroladong enerhiya. Ngayon, alam mo na kung paano bumuo ng unshakable confidence kahit tahimik ka. Pero paano mo ito ia-apply sa totoong buhay? Paano mo ito gagamitin sa trabaho, relasyon, at social situations? Yan ang susunod nating pag-uusapan. Part 3. Real-life applications of quiet confidence. Ngayon na alam mo na kung paano bumuo ng unshakable confidence kahit tahimik ka. Ang tanong, paano mo ito gagamitin sa totoong buhay? Dahil ang confidence ay walang silbi kung hindi mo ito na-apply sa mga sitwasyong talagang may impact sa buhay mo. May 3 larangan kung saan ang quiet confidence ay nagbibigay sa iyo ng tunay na advantage sa trabaho o negosyo, sa pakikipagrelasyon at sa social situations. Sa trabaho o negosyo, paano makuha ang respeto kahit hindi ka madaldal? Sa workplace o negosyo, maraming naniniwala na ang mga pinakamadaldal ang pinakamakapangyarihan. Pero kung titignan mo ang mga tunay na influential na tao, mga CEO, investors at high-level executives, karamihan sa kanila ay hindi maingay. Tahimik pero matindi ang presence. Paano mo ito magagawa? Be the man of action, not just words. Maraming tao sa trabaho ang puro daldal pero walang ginagawa. Kung tahimik ka pero palaging maaasahan sa trabaho, ikaw ang magiging tunay na asset. Gamitin ang eye contact at posture para ipakita ang authority. Kapag nasa meeting ka, hindi mo kailangang magsalita ng marami. Pero kapag nagsalita ka, siguraduhin mong may conviction at hindi kinakabahan. Huwag kang magpakita ng insecurity. Kung may hindi sumasang-ayon sa'yo, huwag mong madaliing ipagtanggol ang sarili mo. Minsan, ang simpleng pagtanggap at pagpapanatili ng kalmado ay nagpapakita ng maturity at control. Sa mundo ng trabaho at negosyo, ang taong hindi madaling matibag ang confidence ay natural na inaangat ng iba. Kaya kung tahimik ka, gamitin mo yun sa tamang paraan. Maging isang taong hindi nangangailangan ng ingay para mapansin. Sa pakikipagrelasyon, bakit mas attractive ang tahimik pero confident na lalaki? Maraming lalaki ang iniisip na kailangan nilang maging palatawa, charming, at palabati para makuha ang atensyon ng babae. Pero kung titingnan mo ang mga lalaking pinaka-naa-attract ng mga babae, sila yung may quiet confidence, yung hindi nangangailangan ng validation, yung hindi naghahabol, yung hindi madali basahin. Paano mo ito magagamit? Huwag mong ipakita na kailangan mo siya. Ang babaeng nakakaramdam na desperado ang isang lalaki ay agad nawawalan ng interest. Pero kung tahimik kang confident, nagiging misteryoso ka sa kanya. At ang misteryo, nakakaintriga. Panatilihin ang composure kahit anong mangyari. Kapag may sinabi siya para i-test ang confidence mo, huwag kang ma-offend. Ngitian mo lang siya. Ang hindi madaling matrigger ay laging may advantage sa isang relasyon. Be a man of purpose. Ang mga lalaking walang direksyon sa buhay ay madalas insecure at needy. Pero kung ang focus mo ay nasa sarili mong goals, magiging attractive ka hindi dahil hinahabol mo siya, kundi dahil may sarili kang mundo. Kaya kung tahimik ka, huwag mong isipin na kahinaan yun. Gamitin mo yun para maging misteryoso, composed, at high value. At makikita mong hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Sa social situations, paano maging dominant kahit tahimik ka? Sa mga social gatherings, minsan naiisip ng tahimik na tao na kinakailangan nilang makipagsabayan sa malalakas magsalita. Pero ang totoo, hindi mo kailangang maging pinakamaingay sa isang grupo para mag-stand out. Paano mo ito magagawa? Observe before you speak. Ang mga lalaking confident, hindi sila yung unang sumisigaw para lang mapansin. Sila yung nagmamasid muna, pinag-aaralan ng dynamics ng grupo, at kapag nagsalita sila, may sense at impact ang sinasabi nila. Gamitin ang power ng strategic silence. Kapag may nagtanong sa'yo, huwag kang agad sumagot ng pabigla. Mag-pause ng kaunti bago sumagot. Ang simpleng bagay na ito ay nagdadala ng authority sa boses mo. Huwag mong pilitin makuha ang atensyon ng iba. Kapag masyado mong pinipilit sumabay sa mga mas madaldal, lalabas lang na trying hard ka. Pero kung chill ka lang at relaxed, mas magiging natural ang dating mo sa iba. Tandaan mo,
Ang pinakamakapangyarihang tao sa isang silid ay hindi yung pinakamaingay, kundi yung pinakakalmado pero may presence. Kung tahimik ka, huwag mong isipin na kahinaan yan. Dahil sa tamang mindset at tamang paraan ng pagdadala ng sarili, ang pagiging tahimik ay isang napakalaking advantage. Sa trabaho, sa relasyon, at sa social situations, kapag may quiet confidence ka, hindi mo kailangang sumigaw para marinig, hindi mo kailangang humingi ng atensyon para mapansin, at hindi mo kailangang humingi ng respeto dahil kusa itong ibibigay sa'yo. Kaya kung gusto mo pang matutunan ang dark psychology at confidence building techniques na magagamit mo sa totoong buhay, make sure na i-like ang video na to at mag-subscribe sa channel na to. Ang tunay na lakas hindi nasa ingay, nasa kontrol mo sa sarili mo.